Hello guys! Welcome back to my channel. Ito po ang inyong Kuya John na may reminder video po sa inyong lahat. Please don't sell your stock. Bakit? Okay, konting story po muna, no? Isipin mo, isa kang breeder ng aso at pangarap mo na magkaroon ka ng champion na aso in some dog shows in the future. Yan ang pangarap mo, maging champion breeder ka. So, ginawa mo, nag-research kang mabuti para makahanap ng perfect stud, no? Para ipakasta mo yung babae mong aso, no? Para malahian ka at magkaroon ka ng champion na aso, no? And so, nahanap mo nga, no? At kaka-research mo, nahanap yung perfect stud at binayaran mo yung stud, no? Para magkaroon ka ng napakagagandang puppies, no? Mga tuta na ang gaganda. At nabuntis ang aso mo. At meron ka ng puppies na pagkaganda-ganda at nakikita mo talaga ang potential nila, no? Na magiging champion sila in the future. Kaya lang, for some reason, 2 months old pa lang yung mga puppies mo. Binenta mo na agad at hindi mo na inantay na lumaki para maisali sa mga competition. Bakit gano'n? No? So sayang. Nasayang yung pagre-research mo ng stud. Nasayang yung pagkakataon. No? Dapat naging champion breeder ka na. Ganon din po. No? Ito po ang madalas na napapansin ko po. No? Sa kakabasa ko sa comment section, ang dami pa nagiging regret po ngayon ng mga tao kasi napaaga po sila nagbenta ng stocks ay umakyat na umakyat pa yung mga dating hawak po nila. Yun ang nangyayari po kasi guys, super mura pa rin po ng stocks ngayon kahit na medyo umangat na po siya, no? Kahit na umangat po, mura pa rin po ang stocks ngayon at you spent the past 2 to 3 years accumulating good stocks na pinaghirapan mong aralin. At ngayong kumita ka na ng konti, no? Nag-up ka ng 20-30%, binenta mo na agad kasi sabi mo, profit is a profit, no? Why? Bakit ka nagmamadaling mag-profit? Why so chupitero mentality? Bakit chupitero ka? Bakit ka naging chupitero? Again, I have nothing against, no? Sa mga market participant na chupitero. Pero I am fine with that kasi yun talaga ang strategy po nila. From the very beginning, bago nila pinasok yung position, yun talaga ang gusto lang nilang gawin, maging chupitero. So wala po akong problema po sa kanila. Okay lang po yun, no? Na mag-profit sila sa trades nila. Pero may problem po ko sa mga tao na sinasabi na investor sila at naniniwala sila doon sa stock na binili nila, ano, na maganda yung business, maganda yung fundamentals. Eh bakit bigla mong binenta agad? Ang konti pa lang ng tinubo mo. Bakit ka nagmamadali? Bakit? So chupitero mentality. Pero sinasabi mo hindi ka naman chupitero. Bakit gano'n, no? You sell so prematurely, no? Parang may duta ka. At gusto mo masiguro agad yung profit, no? Ayun. Totoo po guys na tumaas na po ang market, no? The past 2 months, tumaas ang market, no? Pero the market is still very, very cheap in my own opinion. Katulad nung usapan namin nila Sir John Lim ng Dragonfly, no? Nag-calculate din siya ang value ng PSE dapat nasa 8 to 10,000 eh. Ganon, nasa ganon, no? Wala, 7.4 pa lang tayo ngayon, no? Nag-uumpisa pa lang gumalaw yung baso tapos ayawan na. Bitawan na. And very very clear po ang signal ng BSP mula po nung August, nagbaba na po ng rates po, no? Ang BSP by 25 basis points, no? At ngayon pong kahapon ba tong October and then isang araw, no? Nagbaba diretso, no? Nagbaba ulit ang BSP ng interest rate by another 25 basis points. Grabe, may momentum na po ang pag-cut ng interest rates. At yung long term, sabi nga po sa mga bali-balita, ito talaga ang very very clear po ang message ng BSP. Dire-diretso po sila magka-cut hanggang 2025. Ang nakikita nila 4.5 to 5%. So marami pa pong ika-cut, no? Dire-diretso po magka-cut ng interest rate ang BSP, no? At alam naman po natin, pag ang trend po ng BSP, no, interest rate ng BSP pababa, tataas po ang stock market. So, ibig ko sabihin, pataas pa lang ang stock market at dire-diretso po itong tataas. Nag-uumpisa pa lang po tayo, no? Especially po guys, pag ang hawak po ninyo ay REIT. Ang REIT po kasi, people are buying REITs for income, no? So, very, very, po ito? Very, very correlated po ang REIT sa mga, sa interest rate. Very sensitive po ang REIT interest rate, no? At doon po sa mga tao na nag-aantay pa po na bumaba yung mga REIT,
Sa tingin ko hindi na po bababa ang mga rate kasi clear po ang signal, no, ng BSP na ibababa na ng interest rate. So we expect ang mga rates tataas po yan, no? Kasi as rates go down, we expect rates to go up, no? Ayun, no? So guys, sobrang sayang po ang opportunity. Bihira lang po nangyayari po ito. The last time na bumaba ang stock market nung, 'di ba, nung 2010, 2009. Tapos ngayon lang na ulit-ulit. Tapos nagmamadali ka magbenta, no? Lalo na kung gustong-gusto niyo yung business, no? At nakikita niyo lalago pa yung business, no? Guys, nag-uumpisa pa lang ang party. Tapos uuwi ka na agad. 11 o'clock pa lang. Hanggang alas 4, alas 6 pa tayo ng umaga dito sa party, no? Ayun, no? Pasensya na kayo sa boses ko, guys, no? Medyo may ubulan po ko, no? Kaya hindi ko na rin pinakita yung mukha ko, no? So, guys, tiwala lang. May asim pa po ang mga hawak ninyong stock. May asim pa po yan. Okay, this is not a season for selling, no? But a season for waiting. Na lumago po yung pinaghirapan po natin, yung mga pinag-aralan, pinili natin na stocks the past 3 to 4 years, no? Ngayon pa lang po ito lalago. Ngayon pa lang po ito mag-grow, no? So medyo konting-konting tiyaga po, guys, no? Again, of course, ito po ay opinion ko lang po, no? This is not a financial advice. Kayo pa rin po ang bahala kung sa tingin po ninyo kailangan nyo na ibenta yung mga stocks na hawak po ninyo, no? Again, no? Hindi po ito financial advice. Basta nyo lang ang disclaimer. Like, share, subscribe po. Salamat sa pakikinig po ninyo. Happy investing. To God be the glory. God bless. Bye-bye.